Dear Ate Chiki, pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Shane, 22 years old from Quezon City. I-share ko lang po sana ang sakit na naranasan ko sa ex-boyfriend at best friend ko. Palihim po silang nagkaroon ng relasyon. Wala po akong ka-idea Ate Chiki na niloloko na nila ako. Nangyari po ito last December 24, 2022. Nagpaalam ang ex-boyfriend ko na pupunta siyang mall at ako naman nagpunta sa bahay ng best friend ko. Ang masaklap, doon ko sila nahuling magkasama sa loob ng kwarto. Para mapakinggan natin ang kwento ni Shane, live natin siya makakausap sa linya ng telepono. Hello Shane, shout out! Hello po, Ate Chiki. Oh, Shane, unang-una, kamustahin muna kita. Kamusta ka na ngayon sa puntong ito? Medyo na-process mo na to eh. Okay naman po ngayon since 2022 pa po yung breakup namin ng ex-boyfriend ko po. Oh, ilang taon ba kayo together bago niya ginawa tong katarantaduhan sa'yo? Almost 1 year din po since nagkakilala kami ni, tago na lang po natin sa pangalang Andre. Grabe naman, dapat honeymoon stage pa kayo niyan. Hindi pa nga 1 year, ito na yung ginawa sa'yo. Bakit ba? Sa tingin mo, pag nag-reflect ka dun sa relasyon nyo, pag naisip mo yung relasyon nyo, bakit ba niya nagawa sa'yo to? Yun na nga po yung problema. Since meron po akong kaibigan na as in close na close ko po talaga. Kasama ko siya lagi kumain, gumala, ganon, mag-banding. Okay. So, bakit nagawa ni ex-boyfriend to sa'yo? Sa tingin mo, meron ka bang pagkukulang sa kanya? Although, sabihin ko lang ha, nobody deserves to be cheated on. Pero sa tingin mo, palabalik tayo dun sa question, sa tingin mo meron ka bang pagkukulang sa kanya? Sa tingin ko po, wala naman po eh. Kasi ginawa ko naman po yung best ko para maging perfect na partner para sa kanya. Then, ayun nga po, wala po akong idea talaga na may lihim na relasyon yung best friend ko po, then yung ex-boyfriend ko po. Okay, dati wala ka talagang idea, 'di ba, na may lihim na relasyon Wala sila. po. Pero ngayon na naisip mo na, pag binalikan mo yung mga instances na magkasama kayo o mga times na yon, na meron ka bang mga nasasabi sa sarili mo, oo nga no, ba't di ko to napansin? Senyales na yun eh, may ganun ka ba? Meron po. Nung time na niyaya po kasi ako ng friend ko noon na lumabas po, pumunta ng mall. So, ang nangyayari po noon, habang kumakain po kami sa restaurant, may nakatapon ng sauce po sa akin, which is yung lalaki. Mm-mm. So, ang nangyari po, tinulungan po ako nung lalaki nakatapon sa akin, syempre, then nag-sorry po siya. Oo. Then after noon, after namin kumain ng best friend ko, umuwi na po kami noon. Then, kinalabit po ako ng best friend ko na sabi niya, uy, in fairness ha, may itsura yung lalaki. Okay. And sinagot ko po siya, sabi ko, ano ka ba, imbis na tulungan mo ko, ayan agad napansin mo. Then, inirapan na po ako noon, pero alam ko po na it's a way of joke na po yun. Then, di ko na po pinansin yun. Then, parang, doon ko po napansin na na feeling ko type ng best friend ko yung lalaking yon. Okay. Kasi siya po sinabi niya na, in fairness ha, may itsura yung lalaki. Wait, yung lalaking yun, sorry, nawala ako doon. Yung lalaking yun ay yun yung naging ex-boyfriend mo? Yes po. Oh, Parang nagkaroon okay. po kami ng mismong love story po talaga yun eh. Na sa mall po talaga kami nagkakilala since doon po siya lagi nagmo-mall, pumupunta. Ah. Then doon din po kami ng best friend ko, pumupunta din po sa mall. Okay. So, okay, gets na namin. Yes, sa umpisa pa lang, parang bet na siya ng ex mo. Di ba? Yes po. Oo. Well, Pero bet nila yung isa't isa. Wala naman po akong wala naman po akong idea na magkakaroon kami ng relasyon ng lalaki po. Then, masisira lang po yun ng best friend ko. Okay. So, alam ko almost 1 year kayo no nung Yes ex-boyfriend po. mo. Yes po. Paano
paano kaya sila naging close nung best friend mo? Ayun nga po yung inano ko noon, pinag-overthink na paano sila nagkaroon ng relasyon. Siguro po, that time po na na sinabi ko sa friend ko na na pumunta ako sa kanila. Then, nagchikahan po kami. Then, bigla ko po nabanggit sa kanya about dun sa guy na nakatapon ng sauce sa akin. So, hiningi niya po yung name noon sa akin ng FB account. So, sinabi ko po para po, tignan niya kung anong tsura, anong status din po ng lalaki. So, parang support po siya sa akin noon that time. Okay. Pero paano sila parang nagkaroon na talaga ng relasyon, ng tuluyan? Best Siguro friend mo, po. syempre best friend mo, alam mo lahat ng Opo. ginagawa niya. Boyfriend mo, alam mo din dapat lahat ng ginagawa. Paano Yes po. nawala ito sa radar mo? Nahuli ko po, di ko po kasi hawak yung phone ng boyfriend ko. Di ko po pinapakailaman yung phone niya. Then suddenly po, nung time na magkasama kami, pero po siya, nasa CR po siya that time, may tumunog po sa phone niya. Then, nung tinry ko po i-open siya kasi baka po emergency. Then, doon ko po nakita na parang may something dun sa message niya na na gusto ata mag-meet silang dalawa. Oo. Okay. So, parang nagkaroon po ako ng idea doon na sino kaya tong babaeng to? Ganto ganyan. Okay. Nahuli mo sila sa kwarto, di ba? Ano yung Apo. ginagawa nila nung nahuli mo sila at ano yung ginawa mo nung nakita mo yun? Nung time na nakita ko po, as in nagulat po talaga ako. Parang nanginginig po yung katawan ko. Di ko po alam kung anong gagawin ko noon. So, ang nangyari po, napasigaw po ako. Sabi ko sa kanya, ang kapal ng mukha mo, 'di ba? Sabi mo magpapaalam ka lang na bumili ng gift para dun sa parents mo since magpapasko nga po. Tapos nung time na pumunta po ako, bumisita po ako sa bahay ng friend ko kasi nga po babatiin ko ng Christmas Day. Then dun ko po saktong huli ko po silang dalawa, nandun po sila dalawa sa kwarto ng best friend ko po. Okay. Pero anong ginagawa nila? Wala lang nakaupo lang. Magkatabi lang po sila doon sa kwarto. Magkatabi Syempre lang. po, Oo. po iisipin ko nun kung makita ko silang magkasama, di ba po, iisipin ko may relasyon silang dalawa. Kasi nagsinungaling di ba? Opo. Oo. Tapos, pagkatapos niyan, edi kinonfront mo sila. Anong sabi nila? Ayun po, parang dinidinayin po nila na na kesyo kasalanan daw po na itong lalaki. Sabi ko, wala na akong paniniwalaan sa inyo since huling-huli ko na kayo sa akto na parehas nyo akong nilokong dalawa. Oh, pero ngayon wala naman na kayong komunikasyon nung lalaki. Wala na po since okay naman na po ako ngayon naka-move on na po ako. Oh, that's very good naman. Since when kayo walang komunikasyon ng lalaki? Po? Since last year ba wala na kayong komunikasyon ng lalaki? Yes po, last year po wala na din po. Yung best friend mo pa rin ba? Napatawad mo ba? Po? So, nag-decide, nung time na nahuli ko po silang dalawa, nag-decide po ako na i-cut off yung relasyon naming dalawa ng best friend ko, then po nung lalaki. Tamang-tama yung ginawa mo. Siyempre po, wala naman po akong kasalanan na wala din po akong idea na magagawa nilang dalawa yon sa akin. Oo, puro katarantaduhan yung ginawa nila sa'yo. Yung best friend mo ay talagang hindi friend. Hindi nga, pwede kong sabihin hindi best friend, pero kahit kaibigan, hindi gagawin yung ganun Kahit hindi mo best friend, hindi gagawin yun Kung matino at tapat na kaibigan siya, hindi yun gagawin sa'yo. 'Di ba? Ang masakit doon, naiintindihan kita, masakit yun Kasi dalawa tong tao na dapat minamahal ka boyfriend mo tsaka best friend mo, 'di ba? Okay. Kaya good riddance talaga sa kanila. Mabuti na lang at tinanggal mo silang dalawa sa buhay mo. Dahil wala ka talagang aasahan sa kanila, hindi mo sila ma-trust. Oo, at hindi rin deserve ng pagmamahal mo sa kanila. That time po parang inisip ko po na alam ko na kung sino yung taong pipiliin ko at paniniwalaan ko. Oo. Pero ngayon okay ka naman na. Okay Okay na, naman po ako. So kwento pala to ng tagumpay mo. 'Di ba? Nakapag-move on ka.
Nakapag-move on ka na, Miles. Oh, okay. Baka, Shane, baka meron kang gustong i-shout out ngayon. Sina-shoutout ko po yung family ko, then yung best friend ko din po na bago since I was currently second year college. Okay? Yes po. Then, ayun lang po. So may best friend ka ng bago. Sana ay hindi Yes po. hindi ang ending Sana po katulad hindi ng niya po dati ako mong best lokohin. friend. Oo. Baka Dr. Love wants to chime in andito na si Dr. Love kasi Shane. So I don't know if narinig ni Dr. Love yung kwento. Basically, may best friend siya, may ex-boyfriend, naging sila nagkaroon ng relasyon yung ex-boyfriend niya, boyfriend niya that time, no? Tsaka yung best friend niya. So kumbaga, nagtaksil tong dalawang to sa kanya. Pero she cut off ties with them. Oo. Good move, di ba? Oo. Oo. Ay, Diyos ko, kailangan pa bang pag-isipan yan? Good move. Best friend, baka hindi siya best friend. Hindi talaga. Oo. Oo. Tsaka buti tinanggal na niya sa buhay niya. Meron na siyang bagong best friend. Okay, well, give yourself time to get to know each other. Agree. Oo, wag Kasi masyadong, bago pa lang. wag masyadong apurahin. At saka wag masyadong ibigay lahat. Mahalin mo rin ang sarili mo para salbahihin ka man ng mga inaasahan mong magmamahal sa iyo. At least may natira ka pang pagmamahal sa sarili mo. Oo. Hindi ka matitinag. Oo, wag mong bibigay lahat. Grabe no, hindi lang pala boyfriend o prospective boyfriend ang kilalanin, pati friend, pati best friend, no? Ay, gaano katagal kayo mag-on? Po. Gaano katagal kayo mag-on nung dating boyfriend mo? Almost 1 year. Almost 1 year din po. 1 year lang? Opo. Napakasalawahan. Sabi ko nga, dapat honeymoon stage pa yan eh. Pag ganyan eh. 1 year? 1 year pa lang. Pero Shane, congratulations. At Yes. nakawala ka na doon sa dalawang Oo. salbahing Thank you yon. po. At meron Payahay kang... na po yung buhay ko. Payapa na po. Very good. Grabe naman tong evening na to. Puro victorious stories. Shane, ang marami pa pinag-usapan dyan, ha? natin. Oo, marami Opo. dyan. Huwag kang maghanap, darating yun. Ganun ba yon, Dr. Love? Oo. Hindi talaga hinahanap? Hindi nahanap yan. Pag hinahanap, madidisappoint ka lang. Lalong hindi darating eh, no? Oo. Pag may dumating, akala mo yun na, pero hindi pala. Sasama lang ang loob mo. Oo. Huwag mong harapin, darating yan sa'yo. Kaya daw, ang isa sa mga babae dyan sa ating control booth, deadma daw siya. Dead ma lang. Oo. Habang pabayaan mong silang humabol sa inyo. Magugulat ka na lang, darating talaga ang Oo. para sa'yo.